Alright mga brothers, quick update para dito sa bagong Yamaha NMAX 155 Turbo version at Standard version. Marami kasing nalilito kung ano daw ba yung pagkakaibahan nitong Turbo version at Standard version. No? Marami nagpi-PM sa atin at nagko-comment sa ating ginawang vlog. No? So isa-isahin natin mga brothers. Unahin muna natin ang features nitong turbo version ng NMAX. No? Una sa lahat mga brothers, meron itong traction control for the safety ng scooter. Malaki yung large compartment niya na meron 25 liters storage. So makakapaglagay kayo dyan sigurado ng helmet. At meron siyang GPS navigation. No? So pwede na kayo mag-navigate sa kanyang meter panel. Meron din siyang phone connectivity o yung tinatawag nating Yamaha Y-Connect. Syempre pa mga brothers, naka-variable valve actuation na rin yung makina nito. Meron na rin siyang USB charging port at in-upgrade na rin yan na mas mataas yung wattage ng charging. Naka-steering damper na rin yung manibela nito mga brothers. So magagamit nyo ito o useful ito para hindi basta-basta mag-wobble ang scooter pag nasa high speed kayo. Meron na rin siyang riding modes mga brothers. At meron din siyang turbo Y-shift. So pagka sinwitch nyo po yan sa inyong handlebar, lalakas po yung hatak ng makina. Dahil da rin yan dyan mga brothers sa Yamaha Electronic CBT. Okay? So, meron siyang stop-start system. Syempre, hindi yan mawawala. At naka-silent starting na rin ito para mas tahimik at smooth ang pag-i-start ng inyong scooter. Syempre pa mga brothers, hindi rin mawawala ang smart key system nito para pa-remote na lang kayo tuwing ini-start nyo yung motorsiklo. At syempre, pagka itong turbo version, iba yung kanyang display panel mga brothers. Naka-TFT na po ito. Okay? So ngayon mga brothers, pag-usapan naman natin yung standard version. So ano nga ba yung meron sa kanya? Una sa lahat mga brothers, meron din siyang dual channel ABS. At syempre, naka-traction control din yung scooter. Same lang din naman yung storage niya mga brothers na 25 liters, no? So pwede kayo maglagay talaga dyan ng helmet. Wala siyang navigation mga brothers o GPS navigation. So meron din siyang USB charging port at steering damper. Pero itong riding modes, Y-shift at electronic CBT ay wala po yan pagdating dito sa standard version. Okay, so malinaw na sa inyo mga brothers. Pero meron siyang stop-start system, SMG starter for the silent starting at syempre naka-smart key system na rin itong si standard version. Ang panel nitong standard version mga brothers is gumagamit pa ng conventional digital meter o yung tinatawag nating negative style digital meter. Ito yung mga nakasanayan natin sa mga scooter ng Yamaha. Pero ganun pa man, pagdating sa suspension, parehas po silang naka-dual shock pagdating dito sa likod. Ang maganda pa dito, naka-subtank pa ito at branded na rin yan ng KYD. Naka 13 inches ang wheel mags nito na merong siyang parang gold bronze na kulay. Na merong tire size na 110/70 sa harap at 130/70 naman sa likod na naka-tubeless ang mga goma. So for the 20,000 na pagkakaibahan nila pagdating sa presyo, yun po yung mga inalis ng Yamaha Philippines. At syempre, madidistinguish nyo naman yung scooter pagdating sa kulay, no? Yung standard version kasi mga brother is merong color black and then silver na kulay. Samantalang ito ng mga turbo version mga brothers is meron siyang kulay na dark magma. O nga pala mga brad, ang presyo ng standard is 155,900 pesos. Habang tumataas naman ng 20 mil itong si turbo version ng 175,900 pesos. No? Sa ating pagsusuri mga brother, mukhang mas marami ang nagkaka-interested dito sa standard version kumpara sa turbo version mga brad. Dahil nga naman daw mataas na yung presyo. Okay? So dagdag pa natin mga brothers, parehas po na naka-LED ang mga ilaw nitong dalawang scooter na ito. Parehas po yung naka-liquid cooled since mataas po ang kanilang compression ratio na 11.6:1. No? Naka-blue core na rin yan mga brothers. At nakakapag-produce po ang makina niya ng 15.2 horsepower at kaya namang umarangkada ng 14.2 Newton meter of torque. Syempre pa, naka 155cc displacement yan, single cylinder na 4 yung valves na meron pang BBA feature. Single overhead cam ang camshaft nito mga brothers, no? So mas mabigat nga pala ang weight nitong si turbo version na 135 kg, habang si standard version naman mga brad is merong 130
kilogram lang, no? 7.1 po ang kanyang fuel capacity. Parehas po yan sa dalawang version. At meron pong claim ang Yamaha Philippines ng 45 kilometers per liter. Pero ganun pa man, magdidepende pa rin yan. Siguro maglalaro yan ng mga 38 to 45 kilometers per liter. Depende po yan sa bigat, riding habit nyo, at syempre sa mga road condition na daraanan nyo rito sa Pilipinas. Okay? So mga brothers, mag-comment naman kayo kung ano po yung nagustuhan nyo dito sa bagong Yamaha NMAX 155. Kung turbo version ba o standard version. At isa pa sa mga nasagap nating chismis, ito daw limited pa lang daw po ang magiging stock. So ibig sabihin mga brothers, kada dealer o kada branch po ng Yamaha dito sa buong Pilipinas, magkakaroon lang po sila ng isang unit. So kung kayo po interested, pwede na po daw kayo magpa-reserve o mag-down para po ma-secure o kayo po ang makapag-avail na agad. Lalo na dyan sa mga Yamaha Guanzon dealers. Okay, so mga brothers, yun lang naman, quick update lang tayo at abangan nyo po dahil magkakaroon pa tayo nito ng actual walk around para po ma-check natin every details nitong scooter na ito. At madagdag ko nga pala mga brothers on the wheels, magiging available nga pala ito ngayong parating na March 2025. So wala pa tayong exact date kung kailan na darating sa ngayong buwan ng Marso mga brothers. So abangan nyo na lang yan. At sa mga interested mga brothers sa motor na ito, maaari po kayo mag-PM para ma-assist ko kayo na magkaroon ng inyong bagong Yamaha NMAX Turbo Edition or Standard version. Selamat sore